Good morning, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, Corva Lighthouse Community Church. Maayong buntag kaninyong tanan, mga igsoon. Kumusta naman kamo diha sa Corva, diha sa Umapad, o mga kaigsunan nato sa Mandawi. Unsa may atong implication karon sa modified community quarantine. Although wa pa jud ko kahibaw og pizza 12 bagi to take effect o karon pang pizza 15. Pero magapadayon gihapon kita pagsimba sa Dios sa atong pag-study sa atong series on the book of Nehemiah. So previous Sundays we learned that Nehemiah was called by God, only one goal in his life, to build the walls of Jerusalem. Kunya sa chapter 1 nakita nato nga si Nehemiah mi-engage og 4 months prayer and fasting. Kunya sa last Sunday nakita nato nga siya nangayo na og leave of absence from work as cupbearer to the king to become governor of Judea. So it took him, after 4 months of prayer and fasting, another 3 months of travel, with cavalry. So he was provided by God. The king inspired God inspired the king to provide Nehemiah with border pass and then with logging permit to be presented to the secretary of the Department of Environment, so that the DENR secretary of the king will provide Nehemiah with all the timbers to repair the walls and the gates of Jerusalem. And also, he provided him with a military escort. And then, here in chapter 2, verses 11 to 20, we will continue with our discussion last Sunday. By the way, I forgot to tell you, last Sunday, on chapter 2, verse 6, there was a queen who sat beside King Artaxerxes. So, niingon diri sa atong bersikulo, the king said to me, "What is it that you want?" Then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my fathers are buried, so that I can rebuild it." So nangayo siya og leave of absence from work as cupbearer. Verse 6, then the king with the queen sitting beside him asked me, "How long will your journey take, and when will you get back?" So akong i-discuss sa inyo kadiyot nga kining queen nga tapad ni King Artaxerxes, dili ni ang queen nga wife, but this is the queen mother. Ang kini si Artaxerxes, anak ni siya ni Xerxes. Si Xerxes iyang gidepose ang iyang wife nga si Vashti, kay dili man submissive wife. Iyang gi-replace si Queen Esther, who was Jew. So kining queen diri nga tapad ni Artaxerxes, iyan ning inahan. This is the queen mother. So Jewish ni siya, mao ni siya si Queen Esther. Unya pagpangutanan ni King Artaxerxes o the emperor, ingon siya, kanos pila man ka tuig or pila ka kabuwan nga mag-leave of absence from work. So wala na gi-mention diri, pero I've researched this morning, accordingly sa mga Bible scholars, it took Nehemiah to be absent from his place in Susa, or the capital of the Persian Empire, to be the governor in Judea for 12 years. Then after that, may balik siya sa Susa to serve the king personally. Unya pagbalik niya dito sa Jerusalem, ning balik na pud ang mga karaang sala sa Jerusalem. Naana pud sila intermarriage, unya mo nang nasuko si Nehemiah chapter 8, 9, 10 hangtod sa 13, no? So mao na siya ang senaryo nga ang iya daing leave of absence was a total of 12 years. Okay? And the queen that was sitting beside the king is not the queen wife but the queen mother. It was Mother Esther. Okay, the wife of Xerxes and the mother of Artaxerxes. So magpadayon kita. We are now in Nehemiah chapter 2, verses 11 to 20. I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few men. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem.
There were no mounts with me except the one I was riding on. By night, I went out through the valley gate. Now, there's a Jerusalem at my back. I don't know where the valley gate is located. Okay, this is the reconstructed city of Jerusalem. The Jerusalem that is mentioned here is way down here. Nasa kanang under this city na. Kay Jerusalem has been for several times destroyed, rebuilt, destroyed, rebuilt. So kining muadto ka sa Jerusalem karon, magturista ka dito. Dapat mga excavation under the streets of the old Jerusalem, way down below the surface level. Okay? So I'm not sure kung asa pa anak nga mga Jerusalem ang dimension ani. Then from the valley gate, I went toward the Jackal Well and the Dung Gate, examining the walls of Jerusalem which had been broken down and its gates which had been destroyed by fire. Then I moved on toward the fountain gate and the king's pool, but there was not enough room for my mount to go through. So I went up the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and entered through the valley gate. The officials did not know where I had gone and what I was doing, because as yet I had said nothing to the Jews or to the priests or to the nobles or officials or any others who would be doing the work. Then I said to them, this is already verse 17. Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins. So this is their problem. Jerusalem lies in ruins, and the gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God upon me, and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. 19. But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Gesem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. What is it that you are doing? They asked. Are you rebelling against the king? I answered them, verse 20, by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem. You have no any claim or historic right to it. Let's pray. Ginoong Aman, salamat kaayo nga nakita namo karon, Lord, ang imong paggamit ni Nehemias. Ikaw karon, Lord, labi na niining panahon sa pandemic. You are looking for Nehemias in this time, in the 20th century. Nehemias in Mandawi, in Umapad, in Biluan, O Lord, who can continue rebuilding your kingdom. Thank you, Lord, that this is the right season that we can rebuild your kingdom here in our respective places. Inspire us, O Lord, the way you inspired Nehemiah. Use us the way you used Nehemiah. In Jesus' name, Amen. So mga igsuon, ang akong title karon sa atong mensahe, Vision and Motivation. Tulo lang gihapon ka-outline aron mahinumduman nato. The first is from verses 12 to 15. Get the vision. Unsay plano sa Dios diha kanimo, unsay gihatag niya sa imong kasing-kasing, unsay imong advocacy, unsay imong mga burden, what makes you cry, what makes you kanang gusto jud ka mo action. And then number 2, sa verse 17 to 18 is after getting the vision from God, share the vision, no? Verse 17 to 18. And then sa ikatulo, kung naa ni panglihok sa Ginoo, kung doon na po yung mga servants nga willing magpagamit sa Ginoo, di gyud ta makaikyas ani. Naagi opposition to the vision. Okay? You get the vision, you share the vision, unya mag-expect ka nga doon na gyud opposition sa vision nga naa sa Ginoo. So let's start to discuss now. Si Nehemias, pag abot niya sa Jerusalem, wa dayon siya didto manawag. Wa siya, "Uy, dali ragon dali." Mao ni atong buhaton, wala. 3 days usa siya nagpahulay, no?
So probably because Nehemiah was a man of prayer, pag abot yun niya siyang destination from the Susa, capital of Persia, to Jerusalem, ini nga city, wa dayon siya dito magkuri-kuri. Wa mang-recruit og manpower. 3 days usa siya, iya usang gipalabay ang 3 days. Probably continually praying, planning, thinking, pleading to God. No? Mao gini usa ka importante sa tawo nga gamiton sa Dios. Una is contemplation before action. Worship first before work. Assessment of the job to do before executing the job. Og na DENR pa ni siya, mao na gitawag og reconnaissance survey. Ang among mga geodetic engineer, gano'n na reconnaissance survey. Og na researcher pa ni gathering of information. Og naa pa ni sa NGO panahon sa Yolanda, assessment of damages. No? Mao ni gihuna-huna ni Nehemiah, unsa may akong pamaagi pag-assess sa damage. Unsaon man nako Lord pagkuha sa mga informasyon. Pila man katawo Lord ang akong gikinahanglan nga akong i-recruit para matukod ning imong syudad. No? Nagsigo siya sa kuan sa Ginoo, Lord, unsa man ka, no? So he was still on that planning stage and praying stage. Wala sa siya mag-execute. No? Unya, ang nakanindot po ni Nehemiah, God has really given a vision or a wisdom to Nehemiah. Produkto sa iyang 4 months of prayer and fasting, sa dito pa siya sa Persia or sa Susa, the capital of Persia, hangtod niabot siya diri. Kay og magsugod na dayon siya og saba-saba nga mao nay gusto niyang buhaton, daghan day sa kauban niya sa siyudad sa Jerusalem. Kakapoy anang trabaho, kakita ka ana nga daghan kay na, that's in rubble, it's in ruins, kadako anang trabaho di mi oy, no? Mao nga ang gibuhat ni Nehemiah while in the evening iyang gisulod. So siya sa Valley Gate, ato siya sa Dung Gate, ato siya sa uban pa. Iyang gitan-aw. Ya, siguro ra lang siya sa ka-escort. Iyang gi-assist kini the part sa wall. Kining mga 20 metros pila ka katawo ang pwede magtrabaho dinhi. Ya, padayon na pud siya di. O kini nga section dinhi. Kini gikan dinhi padung dito kini mga 30 metros ang gitason pila ka mga tawo, pila ka kahalublak ang gikinahanglan ani, pila ka kahoy, pila ka semento. Ingon ana usa ang gibuhat ni Nehemiah. No. Wala siya manulti. Morning sa verse 11, the officials did not know where I had gone or what I was doing, because as yet I had said nothing to the Jews or to the priests or to the nobles or officials or any others who would be doing the work. Kanang mga tawhan na siya una-una nga maoy iyang patrabahoon. Pero wala lang sa niya pahibawa. Kanya, verse 17. Muna ni siya. So from the vision, nakita ni Nehemiah unsay angay trabahoon, unsay naguba, unsay extend sa damage. From vision, there comes now the motivation. Okay? Verse 17. Then I said to them, kinsa maning them, mga Hudiyo nga naa sa Juda, mga pari, mga dato nga mga tao, mga opisyales, siguro mga barangay kapitan, mga purok leaders, mga lupong tagapamayapa, mga konsihal, mga taga-barangay health workers, and others who would be doing the work. Kung sa iyang gipresentar, you see the trouble we are in. Jerusalem is in ruins, bungkag ang atong syudad. O ang mga gates are burned with fire. No? Iya dayon gikuan nila, nakasuroy na ko sa syudad. Ingon ani kadako ang damage. Kunya ingon siya, come, let us rebuild the walls of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Si Nehemiah, iyang ingon nga we, that means appeal siya. Tanaawan ninyo, guba ang atong syudad, unya ang atong mga gates, sunog, gibugal-bugalan lang tas atong mga silingan. Mga Jordanian, mga Lebanese, mga Syrian, mga Saudi Arabian, mga taga Dubai, no? Gilockdown ta nila, nakaminos sila nato.
Mga igsuon kanang gates, no? Dunay kanang stage play na una sa college pa ko from University of San Carlos, ilang drama club kanang gitawag Rashomon. It's a Japanese story. Unya ang it's centered about the gate in that city. Unsay hitsura sa ilang gate, maopoy sitwasyon sa ilang syudad. So ang gate nag-symbolize og unsay status sa syudad. Kung ang gates gani guba nagkagidlay, that means ang tanang mga tao dito purdoy, no, living in misery. Mao na nga makita ninyo karon daghan nga mga real estate companies magpatukod sila sa ilang mga villages, subdivisions, unsay unahon ang gate. Mao na magda sa attraction, uy kanindot ani nga gate, ganahan ko mupuyo ani nga subdivision. Ingon ana ang mentality mga igsuon. Ug unsay hitsura sa gate sa subdivision, that means ingon ana pud ka class o ka elegante ang subdivision nga mapurma ana. So kining si Nehemias pud mingon siya, tan-awa unsay hitsura sa atong syudad karon. Pulpog, no? Nagkagidlay, nagkaguliyang. Unya ang atong gates wala gyud tay protection, bisag unsang orasa pwede ta atakihon sa mga Arabs, mga Jordanians, mga Lebanese, mga Syrians, mga sa panahon kontra sa Israel. Okay? So, kunya kita, we are in disgrace, gibugal-bugalan ta, gidaog-daog ta, ginatamay ta, nakaminos sila nato. You know nga si Nehemiah, dili yun ni siya ingon na tao sa Jerusalem. Niabot siya sa Jerusalem in the year 444 before Christ. 100 years after ang first batch nang uli sa Jerusalem. Kay Babylonian Empire pa man to. Kini si Nehemiah, second empire na ni Persian Empire. So kining 100 years mao pa ni pag-abot niya. Human atong first batch ni abot sa Jerusalem. So that means pila kay edad ni Nehemiah diri wa man pud gi-mention. Basta it was assumed that Nehemiah was born in Persia. First time nakadungog lang siya nga Jerusalem was great, the time of David and Solomon and Abraham. Kaya kini mga Hudyo, strong man gyud ni ang ilang oral transfer of their doctrine ngadto sa ilang mga anak. Mo nga he longs to be in Jerusalem. Nagpaminaw lang ni siya unsay panghitabo sa Jerusalem. Mo nga mihilat gyud siya pakaybaw siya nga ingon ana ang gidagatan sa iyang syudad. Munang gusto gyud siya mobalik. Nya karon nakita na niya ang Jerusalem. Grabe ang iyang feeling towards sa Jerusalem. Sa gibugal-bugalan kita, no? So mo na iyang gi-motivate ang tao sa unsay iyang nakita ug unsay na feel sa mga tao, no? Siguro mingon ta emotional appeal. That is one way to motivate people. Pero ang nakanindot kay wa ko niya kalimti ang second type to motivate people, no? Verse 17, dili lang ingon nga emotion ra gyud to kang Nehemias, di ay mas nindot nga motivation. Verse 17, ingon din siya nga, come, let us build the walls of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. Verse 18, no? Sa verse 18, I also told them about the gracious hand of my God upon me and what the king had said to me. This is the greater form of motivation. Spiritual motivation. Di lang emotional. Di lang intellectual motivation. Ingon siya, ang Diyos naggamit nako. Ang Diyos mao'y nagplano ni initanan. Project ni sa Ginoo. Kinahanglan magpagamit ta sa Dios sama sa pagpagamit nako sa Dios. Kay didto pa lang sa susa mga igsuon, ako nanghilak, ako na feel nako kay gibalitaan ko sa usa sa atong mga parente. Pareha nato taga Juda, a Jewish man, gi-inform ko. Unya gibati na nako nga mura og my heart is churning inside me that I need to do something. And God is with me. No, see? Gi-invoke niya ang pangalan sa Ginoo. Di lang to ingon nga name dropping. No, kanapay ingon mas si Governor Gwen Garcia nga ato ning trabahoon. Dili lang as simple as that. Mao man ni ingon ni Duterte, mao man ni ingon ni Mayor, man ang iyang gi-quote, ang iyang gi-kuan, God. Ang Ginoo nagbutang niini sa akong kasing-kasing. Project ni sa Ginoo.
para ni sa kahimayaan sa Ginoo. Ang Ginoo nag-inspire sa king. Gitagaan ko niya mga kahimanan, gitagaan ko niya support. Di lang ang akong gipangayo ang gihatag, hasta pa ang wa nako pangayo military escort. So iyang gipahibaw ang mga tao nga this is God initiated work, this is God initiated project. It all started with God, and God is just looking for instruments to accomplish sa iyang plan. Mga igsuon ko diha sa Mandawi, sa Umapad, diha sa Liloan, do you think nga kining atong church planting, evangelism of discipleship mugna lang ni sa tao? This come from the heart of God Himself. Three things remain: God, His Word, and the souls of men. Whatever things that we are doing in these times of crisis, in this coronavirus, dili nato kalimtan, it would serve the glory of God. It would tell to others the Word of God, and it will serve the soul of men. Kay mauning tulo that will remain. Kanang atong pagsangyaw sa atong mga silingan, it speaks to their soul so that they can enter the kingdom of heaven. We are invoking God, the creator of their soul, and we are using God's word to convince them, because faith comes from hearing and understanding the word of God. Kanang atong pag-disciple, pag-Bible study online, praise the Lord, no? God inspired me nga ang among Friday Bible study group, couples with my wife, God inspired me and my wife nga maghimo na pud miglain nga Bible study group online sa Facebook Messenger lang. Kami ug akong wife mga nag-facilitate karon. And you know, nakaibaw naman ko yung napaakan ko sa Ero, kamo diha sa Umapad, kamo sa Corva, diha ko mga kakaigsunan nato sa New Life. Sa last day sa injection nako natong Thursday sa Eversley, katulong nga injection sa anti-rabies. God has used me. Nagdadyo kong Biblia nga katughatag sa Gideons. Kunya mintas gipang line up pa dito by batch kay tag 5 man ang injection niya. Kami una injeksyonan mintas nagprepare pa ang nurse sa mga injeksyon, nagdali-dali og sangyaw dito sa among grupo. So dunay amahan nga nagdasa iyang anak nga napaakan, unom sila. Ako silang gidali-dali og sangyaw. Ako ginaan nga, you know, ang atong kinabuhi karon murag naglatay sa lanot. Wa ta kay baw karon sa atong mataptig coronavirus. Kunya napaakan pag kita sa Iro. Salamat sa Dios nga kita buhi pa karon, wa ta mga matay sa virus, wa ta mga matay sa rabies. Pero bisan pag mga matay ta kay mga matay man gyud tanan, ang Ginoo naghatag natong eternal life. So mi-introduce na dayon ko nila sa God's Word, John 1:12. Ang bituon ni Kristo, ang may dawat kang Kristo, gitag-ag katungod, given the right to become sons and daughters of God. O ikaw son or daughter, hindi ka ibutang sa impyerno, kundi adto jud kas balay sa Ginoo. And then 1 John 5:11, 12, 13. This is the testimony. Ang Ginoo naghatag natong kinabuhing walay katapusan. Kining kinabuhian naa ni Jesucristo. Ang midawat ni Kristo makabaton ni ining kinabuhian. O ang misalikway ni Kristo, misalikway usab sa eternal life. Yeah, verse 13, very important. I write these things to you. Gisulat ko kining portion sa Biblia aron kamo nga mituo ni Kristo, midawat ni Kristo, misalig ni Kristo, makahibalo nga naa kamo ni anang eternal life. So ang atong pagsangyaw importante. Ang atong pagpadayon sa Bible study, even online, importante. Ang atong pag-fellowship, bisan og dili kita magkakita, ay, ang akong kaatubang diri, usara gyud ka kamera. Nya akong usa ka anak nagpaminaw karon sa amaman kay aron ma-off na ang kamera. Pero importante kining atong worship. So mga igsuon, padayon kita. Get the vision, share the vision. Kaya ang atong topic, ang atong title is Vision and Motivation. Motivating emotionally, intellectually, and most of all, motivating spiritually. That this is God's project. We are just instruments of God. When this will be accomplished, God will be glorified and we will be rewarded. But we are not just there for the reward. God Himself is our great reward. God
is the one who started this, and God is the one who will finish. He who started the good work in church planting, church building, church strengthening in Mandawi, Umapad, and Corba, or in Liloan. Salamat sa inyong leadership sa Corba. Pastor Cardo o Mana Paulina, ang inyo dyan nga tibuok Liloan, nga ang inyong mga kauban diha bisag naa mo sa gamay nga community. Gusto gyud mo nga ang inyong hibaw-an mahitungod sa Ginoo, gusto pa ninyo is sangyaw sa tibuok Liloan. Nindot ka na nga vision nga from Judea to Samaria to the ends of the earth. Padayuna ka na. O kamo po diha sa Umapad, padayuna po na ninyo ang inyong mga kasilinganan sa Umapad nga wa pa makabaton ni Kristo, wa pa mosalig sa buhi nga Kristo. Ang Kristo nga atong gisimba, resurrected Christ, He is coming again. Sa padayuna ka na. Unya, ikatulo, as expected, there is always opposition. Verse 9, no? 19 di ay. Okay? Then when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Gesem the Arab, uy mga igsuon na tulong naman ni sila. Nga dito sa bersikulo 10, sa katong last Sunday, mingon mo naman verse 10, when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard about this, they were very much disturbed that someone had come to promote the welfare of Israelites. Mga igsuon, sa pag first year college nako sa CIT, doon ay usa ka engineering student nga taga Palumpong Leyte. Kababayan ako kay dito mo sa Palumpong ni graduate. Siya bago lang nang graduate sa CIT, ako mo pasok, musulod pa lang ko, mag first year ko siya, bago lang siya nakakuha sa diploma. Nagkita mis barko. Sa Benji, akong ihatag nga tip nimo kay taga Palumpong man tagikan man tas probinsya. Inig-abot nimo sa syudad pangamigog daghan. Mga city boys o mga prundi, ayaw pamilig amigo kung ano man na siya nung Marti. Okay. Ang iyang manhood, ako mang best friend sa high school o sa elementary. Ingon na siya. Mao ni akong naobserbahan sa 5 years na ako nga diri ko sa syudad. Kay bawo ko nga prumbi po ko taga probinsya. No, from the province. Isa ako rin yung ma-consulti ni Ubinji ni ining college, labi engineering college sa CIT. Wa yun ni, ginuuhay din eh. Kaya di man ni pareha ko no San Carlos o sa San Jose de Corritos nga naapay kanang subject nga religion. O sa ato pa na among kuan sa kolehiyo, mga madre, Christian Living 1 hantud to Christian Living 4. Isa mao ni ang gingon. Friends will come and go, but enemies will accumulate. No? Nakita na nako diri. Duha pa man ta niyang kontra. Si Nehemias o si Tobias. Okay, Nehemias kining si Sanballat. Mao ni mga kontrabidas kinabuhi ni Nehemias. Si Sanballat o kini si Tobias. Uy, karon diha naman po ikatulo. Si Gesem the Arab. Mga igsuon, bahala nagmanaghan ang kaaway nato. Dili kita mo ilang gikontra. Kundili ang Dios nga mao'y project owner o project implementor. Programa kini sa Dios. Dili kini ato nga programa, nagpagamit lang ta sa Dios. Mao nga nindot ang reaksyon ni Nehemias, no? Ang ilang approach sa ilang karon nga siling tulo, ilang yung ginaong si Nehemias, mingon siya nga, what is this are you doing? Are you rebelling against the king? Unsa may ilang punto. Ang ilang gigamit to oppose is insinuation, no? Mura ba ingon, nganong inyo maning tukuron ng Jerusalem? Aron magtukod mag inyong headquarter base kamong mga rebuilding dagko kay mo batok mo sa emperor sa Persia. You are going to create your base of rebellion, no? Insinuation ba? Butang-butang dayon. Pero unsay tubag ni Nehemias, prangka pod kaayo. Ingon pos ni Nehemias, I answered them, the God of heaven will give us success, no? Project nis Ginoo, program nis Ginoo, ang planner ani Ginoo, kami igo lang mi instrument, ang implementor ani Ginoo, ang singan ani usap mga construction, ang foreman ani Ginoo, no? Kami din mga trabahante lang mi, no? We his servants will start rebuilding, no? Iya na yung giapante ang Ginoo, mura bag makikontra mo na mo, o nakikontra mo sa Ginoo. So in the heart of Nehemiah, it is God that they are mocking. It is God that they are opposing. It is God that they are hating. No? The battle is not ours. We are not supposed to do battle with flesh and blood.
Because our battle is against demons, against Satan and his kingdom. This is spiritual warfare. That's why the battle is not ours. The battle is God's. This belong to God. Kining evangelism, discipleship, church planting, church building, ug uban pa. These are all God's project. Og naay mga suod sa simbahan nga magkontra-kontra, di ko na nimo kontrahon og balik. Iampo ka na because prayer is spiritual warfare. And our real enemy are the demons that are behind these people nga nagpangabit sa mga demonyo. Okay? So, ingon siya, as for you, you have no share in Jerusalem, no? The past, present, and future right, wa yun mo, no? Present, you have no claim, no? Dili mo heritage, dili ni kabilin sa inyong mga ninuno, anak ninyo. Wala pud mo'y future, you have no historic right. In the future, wa gyud mo kamong mga Arab, kamong mga sa pamong mga grupuha, mga Huronite. Wa, this is for the people of God. Mga igsoon, ang atong mga panlantaw sa kinabuhi nahay align ba sa vision of God. Kanang atong mga pangandoy, labi na karon panahon sa coronavirus, og 3 years pa ni. Ako, I personally expect nga ang nahitabo sa Spanish flu 1918, 1919, o 1920, 3 years to nga mi hapak sa tibok kalibutan. Kining coronavirus, ako lang personal opinion, I'm not a doctor, I'm an engineer. 2020, 2021, 2022, pag yun ta makalahutay ani. Mura bag musuong usa kita Berni Huwebes Santo, Berni Santo, Black Sabbath, una ta makatagamtam og Domingo sa pagkabanhaw. Ato lamang kining agwantahon. Ipadayon lang gihapon nato ang atong mga gimbuhaton. Ang atong gipangbuhat karon in line ba na sa unsa gyud gustong ipabuhat sa Ginoo, mga igsoon. Basig kining panahon sa coronavirus, sige lang ta games ug tan-aw ug mga entertainment. Ayaw in taon kalimti paggamit sa inyong cellphone. Padad-i og mga bersikulo ang inyong mga classmate nga nangahadlok, ang inyong mga kaparentihan nga na-depressed tungod niining mga lockdown, ang mga gipang distribute nga mga kuan sa barangay, wala na mobalik ang si kapitan. No, nakalimtan na siguro ng ubang mga parente ninyo. So, atong ipakita ang atong pagka-Kristiyano. Nagpaminaw ko gabi sa kang Pastor Ribi nga kanang tribute. Bisan panahon kuno sa lockdown, si Pastor Ribi nag-distribute sa mga kasilinganan. O naman po nito daghan ka amigo si Pastor Ribi nga pwede nga magba-benefactor. Pero ang nakanindot lang nga siya is an action man. Mura siya modern day ni Himaya. No? He planned, then he act, and now, gikuha na siya sa Ginoo. Tuan na ni Pauli sa Ginoo.